Rin din raw daw? Rin din raw daw. Nalilito ka din? Ay, rin pala dapat. Nalilito ka daw? Ay, raw nga pala dapat yun. Naku, tuwing kailan ba ginagamit ang mga ito? Ang rin, din, raw at daw, yan ang re-reviewin natin ngayon sa isa na namang masayang araw na puno ng kaalaman dito sa Knowledge on the Go. Okay, maayong adlaw mga classmates, magandang araw sa lahat. This is Coach Laika, kumusta kayo? Alright, na panibagong minsan ka ring nagdadalawang isip kung ano nga ba ang gagamitin na salita. Ito ba ay rin, raw, din o daw? Pero paano nga ba ang wastong paggamit sa mga ito? Tara, pag-aralan natin. Okay? Now, tuwing kailan ba ginagamit ang mga ito? Ang daw at raw ay mga pang-abay na ginagamit kung inuulit o iuulitin mo ang sinabi ng ibang tao. Okay? Ang din at rin naman ay nagpapahiwatig ng pagdaragdag o pagkakatulad. Now, alam nyo ba na madalas ay marami pa rin ang nalilito sa paggamit ng mga nabanggit na pang-abay, kahit sa pagsusulat o sa pagsasalita. Na nagsisimula ang suliranin na ito sa isang rule sa gramatikong Pilipino kung saan may mga dapat at partikular na pagkakataon na napapalitan ng di ang R sa pagsasalita. Ngayon, simulan natin sa rin at raw. Batay sa rules ng balarila o grammar, ginagamit ang rin at raw kapag ang salita bago nito ay nagtatapos sa patinig na a, e, i, o, u. O malapatinig ang w at y, wa at ya. Katulad sa mga sumusunod, maganda rin. Maganda, nagtatapos sa a, patinig, kaya rin dapat. Mag-isa raw. Isa, nagtatapos sa a, kaya raw. Maputi rin. Ayaw raw. Ito yung bahagi na medyo naguguluhan ng iba. Again, kung nagtatapos sa W o sa Y, ayaw raw. Hindi ayaw daw. At away rin. Tatapos naman siya sa letter Y. Okay? May mga naiisip ba kayong halimbawa? Okay. Good. Now, paano naman kung din at daw? Kailan naman natin ito ginagamit? Ginagamit natin ito kapag ang salita bago nito ay nagtatapos sa lahat ng letra maliban sa W, Y at patinig. Okay? Tingnan natin ang mga halimbawa na ito. Mahiyain din. Ang letrang N ay hindi patinig, hindi rin W o Y. Ito ay nagtatapos sa letrang N, kaya mahiyain din. Mabilis daw. Payag din. Tahimik daw. Okay? May mga naisip pa ba kayong ibang mga halimbawa? Ayan. Okay, kagaya ng mabait din. Masipag din, masaya rin. Okay? At habang lagi natin itong sinusubukan gawin ng tama, lalo tayong huhusay dito. Maliban dyan, sinasaad din sa tuntunin na gagamitin natin ang din at daw kapag ang salita bago nito ay nagtatapos sa ra, re, ri, ro, ru, at raw, at ray. Katulad sa mga sumusunod. Basura daw. Dahil ang basura nagtatapos sa ra, hindi basura raw, kundi basura daw. Tama raw daw. Dahil ito ay nagtatapos sa raw, hindi tama raw, kung hindi tama raw daw. Okay? Ngayon, nakuha na ba ng lahat? Yan, subukan natin, no? At sabihin ninyo kung ano ang dapat gamitin. Masaya, blank, ang naging bakasyon ni na Jasper sa Boracay. Ano ang damang ilagay? Masaya. Ano, raw o daw? Yan, tama. Raw ang ating gagamitin. Dahil ang salitang masaya
ay nagtatapos sa letrang A, no? Sa ating patinig na A, masaya raw ang naging bakasyon ni na Jasper sa Boracay. Ito namang susunod nating pangungusap, maliban sa kanin, nagluto blank si Manuel ng adobo para sa kanilang salo-salo mamaya malapit sa dagat. Ano sa tingin nyo ang tamang pang-abay na gamitin dito? Ito ba'y din o rin? Correct. Ang tama ang gamitin ay rin dahil nagtatapos sa patinig na O ang sinusundan na salitang nagluto. Okay, ng ating pang-abay. So, maliban sa kanin, nagluto rin si Manuel ng adobo para sa kanilang tanghalian. Subok pa tayo ha, madali lang naman, di ba? Okay, nalungkot si Chelsea dahil mataray blank ang napagtanungan niyang tindera. Daw o raw ba? Daw. Daw ba ang inyong sagot? Okay, kung daw ang inyong sagot, tama kayo dyan. Daw ang tamang gamitin dahil nagtatapos sa ray ang sinundan na salita ng ating pang-abay. Diba? Mataray. Kaya nalungkot si Chelsea dahil mataray daw ang napagtanungan niyang tindera. One last example bago tayo tumiretso sa ating quiz time. Kaya pa ba? Kayang-kaya yan. Okay. Matibay at mura din ang nabiling mesa ni Mary Grace. Ano sa tingin ninyo ang tamang gamitin? Din or rin? Okay. Ang tamang sagot ay din. Tama. Dahil nagtatapos sa ra ang sinundan na salitang ng ating salitang pang-abay. Okay? Matibay at mura din ang nabiling mesa ni Mary Grace. Mura din, hindi mura rin. Okay? Again, pag umuulit na, medyo may pakiramdam na tayo dapat na hindi yun tama. Okay? So, short recap lang tayo bago tayo mag-quiz, classmates. Ginagamit ang rin at raw kapag ang salita bago nito ay nagtatapos o nagwawakas sa patinig A, E, I, O, U. At malapatinig na W at Y. Okay? Habang ang din at daw naman ay ginagamit kung ang nasusundan o sinusundan na salita ay nagwawakas sa tatinig maliban sa W at Y. Ginagamit din ang din at daw kapag ito ay sumusunod sa salitang nagtatapos sa pantig o sa syllable na ra, re, ri, ro, ru, at raw at ray. Okay, gets na ba mga classmates? O sige, humanda na kayong lahat dahil magsisimula na ang ating online tanungan. Okay, sa tamang paggamit ng din, rin, daw, at raw. Let's test your knowledge on the go. Classmates, meron lamang kayong 20 seconds to answer. And this is your first question. Tukuyin lamang kung alin sa mga salitang ito ang gagamitin sa bawat pangungusap. Pumili lang kung din, rin, daw, at raw. Sa una, pangungusap natin, unang tanong. Sabi ni Jana na nalaman blank ng kanyang ina ang planong pag-uwi niya sa Palawan. Is it A, raw, or B, daw? 20 seconds on our clock. Tumatakbo na ang ating oras. Again, ang tanong, sabi ni Jana na nalaman blank ng kanyang ina ang planong pag-uwi niya sa Palawan. Ayan, saktong-sakto yung tanong. Umuwi itong taon na ito ang aking kapatid na si Jana at pumunta siya sa Palawan. Ayan. Tapos na ang ating oras. Ang tamang sagot ay letter B, daw. Okay? Sabi ni Jana na nalaman, ang salitang nalaman nagtatapos sa katinig na N. Okay? Hindi siya patinig, hindi siya W o Y. Kaya ang tamang piliin ay daw. Sabi ni Jana na nalaman daw ng kanyang ina ang planong pag-uwi niya sa Palawan. Okay? Ang tamang sagot ay daw. Parehas ba tayo ng sagot? Okay, mahusay mga classmates. Doon na tayo sa ikalawang tanong natin. Question number 2, maliban sa mga larawan, marami blank. Dalang kwento si Clark galing Vietnam. Ito ba ay A, rin o B, din? Your timer starts now. 20 seconds sa ating clock. Again, ang tanong, no? Ito yung mga pasalubong ni Clark galing Vietnam. Maliban sa larawan, marami blank. Dalang kwento si Clark galing Vietnam. Ayan. Classmates, nakapunta na ba kayo ng Vietnam? Isa rin itong magandang lugar at marami rin
kasaysayan doon. Ayan, tapos na ang ating oras. Ang tamang sagot ay A, Rin. Maliban sa larawan, marami ring dalang kwento. Si Clark, galing sa Vietnam. Okay? Bakit Rin ang sagot? Dahil ang sinusundan niya na salita, no, ang nauuna sa kanyang salita ay marami. Ang salitang marami nagtatapos sa patinig na I, E, no? Yung tunog, marami. Kaya, ang tamang gamitin natin ay, okay, nagsisimula dapat sa R, sa rin tayo. Okay, gayon din, nagpapahayag ng ang paggamit nito ng pagdaragdag sa nabanggit na. Okay, ano yung nabanggit na pasalubong ni Clark? Larawan. Pandagdag dito yung kwento. Kaya, rin ang tamang sagot. Okay? Good job, classmates. Question number 3 na tayo. Mahalaga, blank ang pagkakaroon ng sapat na tulog. A, raw o B, daw. 20 seconds on our clock. Mahalaga, blank ang pagkakaroon ng sapat na tulog. At totoo yan, classmates, ha? Kaya siguraduhin na kapag oras ng tulog, tayo ay natutulog. Okay? Ang magiging nakakapahinga ay mahusay din pagdating sa pag-aaral. Alright, tapos na ang ating oras. Ang tamang sagot ay A, raw. Mahalaga raw ang pagkakaroon ng sapat na tulog. No? Bakit? Kasi ginagamit natin ang raw kung ang sinusundan niyang salita ay nagtatapos sa patinig. At ang ating sinusundang salita ngayon ay mahalaga. Tatapos sa A. O, sa patinig na A. Okay? Very good. Yan, mukhang mapaperfect yata ng mga classmates natin ang ating quiz ngayon. Question number 4 na tayo. Hindi lang malikhain, bagkus nagsusuri blank ang ginawang sanaysay ni Jason. Ito ba ay A, rin, o B, din? 20 seconds on our clock. Hindi lang malikhain, bagkus nagsusuri blank ang ginawang sanaysay ni Jason. Okay? Subukan nating alalahanin lahat na ating pinag-usapan sa ating discussion kanina. Okay? Ayan. Alright? Your answers are in. Ang tamang sagot ay letter B. Din. Din. Bakit kaya? Well, dahil, di ba, napag-usapan natin kanina, yung sinusundang salita, no, kung ito'y nagtatapos sa ra, re, ri, ro, ru, raw o ray, ang sumusunod ay magsisimula sa letrang D. Kaya, hindi lang malikhain, bagkus nagsusuri din ang ginawang sanaysay ni Jason. Okay? So, kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa rin, ri, ra, re, ri, ro, ru, raw, at ray, hindi na mauulit, no? Hindi magrarara o kaya rera o kaya ra. Okay? So yung R natin ay titipirin natin kumbaga. Okay? Madali lang, di ba? Kapag tayo ay nasanay ng gamitin ng tama. Doon na tayo sa question number 5. Pagsayaw blank ang paboritong sport ni April. Is it A, raw, or B, daw? 20 seconds on our clock. Pagsayaw blank ang paboritong sport ni April. Pagsayaw. Yan. Di ba? So, fresh na fresh ang ating discussion kanina. Nag-usap lang tayo dito sa mga kailangan nating tandaan. I'm sure makukuha niyo ito ng tama. Okay, your time is up. Ang tamang sagot ay A, raw. Pagsayaw raw ang paboritong sport ni April. Bakit ganun, no? Kasi ang pagsayaw ay nagtatapos sa malapatinig na W, di ba? Pagsayaw, yung W sound. Kaya ang susunod na salita dapat ay yung nagsisimula sa letrang R. Pagsayaw raw ang paboritong sport ni April. Okay? Hindi pagsayaw daw, pagsayaw raw. Ayan, tama ba ang inyong sagot? Okay, sino nakakuha ng perfect score? Mahusay. At kung hindi naman, huwag mag-alala dahil, again, ito ay isang
topic na medyo tricky para sa marami. Pero ang practice, ang masusing pagpapractice at paghahanda ay makakapag-improve ng ating knowledge sa kahit anong bagay. So that's it for today. Sana naging mas malinaw sa lahat kung kailan ginagamit ang raw, daw, din at rin at lagi niyong tatandaan ang wastong paggamit nito. Kung may suggested topics din kayo, gusto niyo pag-usapan natin sa susunod, i-comment niyo lang yan o mag-message kayo sa Knowledge Channel Facebook account para maipilan natin yan. At huwag din kalimutan na i-share ang video na ito para mas marami pang mag-enjoy at matuto. Di ba? This is Coach Laika and lagi ninyong tatandaan, learning never stops. Kaya let us never stop learning. I'll see you next time dito lang sa paborito ninyong Knowledge on the Go. Bye!